Orasyon. Saan ba nanggaling ang orasyon? Sino ba nagpaandar ng orasyon? Sino ba nagpauso ng orasyon? Pag-usapan natin dito mga kagimat, no? Sino ba yung Panginoon ng banal na orasyon? Sino ba yung sa mabuting espiritu? Pag-uusapan po natin. Tara, let's go! Yun mga kagimat, mapagpalang araw sa inyong lahat, no? Gawin mo na sa mabuti ang lahat. Mapagpalang araw sa inyo. God bless at more blessing, no? Ito yung may konting katanungan sa atin sa mga orasyon, yung mga paggagamit ng orasyon, mga dasal, panalangin, no? Pag-uusapan natin ngayon dito sa katanungan ni Kuya, no? Hindi ko na mabanggit ang pangalan ni Kuya. Ito po yung mga tanong niya, yan po, no? Okay. Sino ba nagpapatupad ng banal na orasyon? Sino ba ang gumaganap ng banal na orasyon? Sino ba ang Panginoon ng banal na orasyon? Yan po yung mga katanungan ni Kuya. Medyo nire-respeto naman po natin to, pero medyo may something kakaiba, no? Yun, mapagpalang araw ang mga kagimat. Itong tanong ni Kuya kasi, medyo something kakaiba na sa mga tanong ng mundo ng spiritual, no? Pero bibigyan naman natin ng kasagot about sa ating aral lang, no? Okay, yung may dagdag yung iba, kung may ibang karagdagan yung iba, paki-comment down lang po para madagdagan din ang aral namin, no? Okay, wala naman pong magaling dyan, kundi taas lang naman din talaga, no? Pero itong kasing katanungan ni Kuya, medyo may pagka... Hindi ko na niledlad yung pangalan, wala namang pangalan, no? Yung tanong kasi niya, kakaiba, may pagka-basher or nangaasar o ibang religion, no? Pero pwede namang hindi. Nalilito lang siya. Pero ito, bibigyan ko ng konting kasagutan para sa mga marami kasi niyan na nagsasabi, ba't kailangan ng orasyon? Bakit ang orasyon? Ba't ganito? Hindi nyo naman natindihan yan. Hindi mo unawain yan. Ba't yung ginagamit yan? Ganito po. Papaliwanag natin, no? Tara, let's go! About sa katanungan ni Kuya, ayan, no? Okay, hindi natin alam yung pangalan ni Kuya. About sa katanungan ni Kuya, yung sino ba nagpapatupad ng banal na orasyon? Yan. Sino din ba gumaganap sa banal na orasyon? Ganun din yun pares lang din, no? Sino nagpapatupad? Sino gumaganap, no? Almost pares lang siya. Nagpapatupad, syempre, Holy Spirit. Tapos, papatupad. Tayo yung tumatawag sa Holy Spirit, di ba? Pero bibigyan pa natin ibang kasagutan niya sa huli, no? Sino ba ang Panginoon ng banal na orasyon? Almost pares lang din yan, no? Saan ba nagmumula ang banal na orasyon? Bilang karagdagang tanong din ba, ano ba karapatan natin sa banal na orasyon? Yan, karapatan natin sa kanila. Yun. Sa katanungan ni Kuya kasi, sino ba nagpapatupad ng banal na orasyon, di ba? Siyempre, sino ba ang tinatawag mo? Sino ba ang tinatawag mo? Banal na espiritu o masamang espiritu? No. Pero may magandang kasagutan po sa huli, no? Ngayon, meron kasi dyan mga katanungan kasi na hindi mo naman alam Tagalog ng mga orasyon na yan, ba't mo ginagamit? Sino ba yung tinatawag mo? Sino ba nagpapatupad ng banal na orasyon yan? Siyempre, kung sino po tinatawag natin, iyon po ang ating pagaganapin. Kung sa mabuti tayo, mabuti po ang gaganap po dyan. Pero kung ginamit nyo sa hindi maganda, hindi po maganda. Kagaya po nung sa Tor, sinasabi nila kaliwat kanan. Pag tinawag mo sa Tor at kaliwa po ang tinawag nyo, tumawag kayo sa kalaban, o masasama po matatawag nyo. Pero kung mabuti po tinatawag nyo, mas maganda po, mas mabuti ang pupunta po sa inyo. Kaya nga po tayo pagka nag-aral tayo, Diyos, pangalan ng Diyos, Ama, na may gawa ng langit at lupa, sa pangalan ng Diyos, ang Jesucristo, pangalan ng Diyos, Espiritu. Yung po lang tinatawag natin, tatlong persona, ngayon, para naman pa sa kasi meron kasi mga iba na hindi natin maintindihan kung basher o talagang nagtatanong lang. Sana yung masagot ko po yun, Iyan po ay magdidepende sa inyo kung sino tinawag yung banal, yung pong banal na pupunta sa inyo. Kung masama po, masama po. Okay? Sila po mamamahalan niya. Ngayon, sa pamagitan ng ganun kasi, yung ibang meron kasi mga basher, sabi nila yung ganan, meron kasi mga, hindi ko sinasabing ito meron kasi mga pilosopo kasi, kaya minsan ang hirap sagutin itong ganito, kasi lalo't pag magkaiba tayo ng religion, hindi po magkakaunawaan. Lalo ang ginagamit nyo is tawag dito, lumang tipan, bagong tipan amin, misa hindi po nagkakasundo. Okay? Ang mahalaga po nito, magsaliksik pa rin kayo para maunawaan nyo rin yung ibang Kako nagsasaliksik pa rin ako, Ngayon,
Sa ganito part ng orasyon, sabi nilang, hindi mo alam Tagalog niya, ba't mo pa gagamitin? Kaya nga po sinasabi ko sa inyo, kaya nyo magpagaling sa pamagitan ng Tagalog. Kung ayaw nyo mag-Latin, mag-Tagalog po kayo. Ngayon yung Latin pong yan, meron po translating ng Tagalog. Kagaya ni St. Benedict. Di ba, St. Benedict nga, sabi nga, yung sa Crux Sancti Pater Benedicto, di ba? Yung sa mga panalangin ng St. Benedict. Di ba, sabi nga, lumayo ka sa akin, di ba? Lumayo ka sa akin, Diablo Tukso. Lumayo ka sa akin. O, di ba? Tapos meron diyang kung anong ihain mo sa akin pagkain na lason, ay ikaw rin ang kakain. O, yan po yung mga Tagalog niyan. Kaya pag sinabit nyo yan, yun po magaganap doon sa gumagawa sa inyo ng masama. Ngayon, kung ayaw mo naman pala ng Latin, yung mga part ng ayaw ng Latin, at nalilito sila, maraming kasi niyan. Kahit sa amin, sa Team Happy Agad, meron kasi mga hindi na kami naglalatin. O, mayroong ganang tao hindi na kami naglalatin. Tagalog na lang kami, ano na lamang, ganito, banal spirit, tinatawag na lang namin. Oo, pwede naman po Tagalog Kung ayaw mag-Latin, huwag kayong mag-Latin. Tapos yung Latin kasi, kung gusto nyo, i-search nyo. May Tagalog kasi yung Latin. Sasabihin nila, hindi nga natin alam kung sa demonyo yan Kaya nga po may kaliwat kanan yan Opo. Kasi kahit sarili nyo, hindi nyo kayang perfectin na magpakabuti. Hindi nyo kayang perfect ng 100%. Hanggat tao kayo, hindi nyo kayang perfectin. Marami lang kasi dyan nag-ano na, ay, Latin yan, hindi natin maintindihan. Hindi mag-Tagalog kayo. Kagaya namin, may Tagalog healer nga, nagtatagalog kami. Basta linisin nyo puso nyo. Diba? Yun po ang part ng amen. No, pwede mo Tagalogin Ay di St. Benedict, Tagalogin mo. Kung ayaw pala ng dasal ng St. Benedict na gano'n, hindi mo maintindihan. May Tagalog yan, translate mo. Meron, kahit sa Facebook at sa YouTube, meron po yung Tagalog. Kunin mo yung Tagalog. Tagalog ang gamitin mo. Ayaw mo pala ng Latin o ayaw mo pala ng mga dasal na gano'n, hindi mo maintindihan Tagalogin mo, may Tagalog yan O, di ba? Kagaya nung Quran, may Tagalog din yung Quran. Quran yung minasinaw, yung blow, ni Chris Aram na, hindi sa maratong ako sa Quran. May Tagalog po yan. Kunin mo yung Tagalog. O, di ba? Sa Diyos Ama na ako'y pananalangin na lahat ay lumukob sa akin na mabanal espiritu. Yun po gamitin nyo. Sa pagpapalayas ng demonyo, kung ayaw yung Latin ng pagpapalayas ng demonyo, sa pangalan ni Jesus, pinapalayas kita sa katawang ito. At ikaw yung mga kutsyon sinasapian. Sa pangalan ni Jesus, ikay pinapalayas ko sa katawang taong ito. At ikaw, na demonyo, ay sa hayop ka lamang, binigyan ng pagkakataon makasanib. Sa katawan lang ng hayop kayo. Binigyan ng pagkakataon makasanib. Lumayas ka dyan sa pangalan ni Jesus. Hipan nyo, lalayas po yan. Yun po mga Tagalog, napakasimpleng bagay po. Ang problema lang po kasi, marami po mga tao na nagiging kalituhan po yung Latin. Ngayon, nangiingganyo sila ng mga Latin-Latin na sabihin nila. Latin niya, hindi natin maintindihan. Hindi natin alam kung sa demonyo yan. Hindi mo nga alam yung salita mo, may sa demonyo din minsan. Di ba? Yung ganong tao, hindi ko sinasabi ko sino Basta, ayun po yung mga aral po talaga na naggagaling-galinga, minsan naghahatak ng mga tao na para masabi nila na huwag na kayong mag-Latin, mag-Tagalog na kayo. Paano? Linisin nyo muna sarili nyo. Yung pangahatak lang ng tao na hindi nyo sigurado, madadali nyo sa kabutihan, ay mali na rin na agad. Hindi nyo alam kung sa demonyo yung ginagawa nyo o sa kabutihan. Hindi nyo alam kung mapapabuti sila sa inyo o mapapasama sila sa inyo. Di ba? Hindi nyo mape-perfect. Di ba? Mas maganda din ganito, mga nagtatanong at saka nagsesearch din tayo. Di ba? Kung ayaw ng Latin, Tagalogin nyo po. Tagalogin nyo St. Benedict kung ayaw ng dasal ng St. Benedict na hindi nyo maintindihan. Yung Crux Sancti Pater Benedicti, Crux Sacra Sit Mihi Lux, Nandrax Sit Mihi Lux, Bade Retro Satanan. Di ba? Pinapalayas kita, demonyo ka, pinapalayas kita. Di ba? Tapos yun, kung anong hinain mo sa aking lason sa pagkain, ikaw din ang kakain. Yun po, nandun yun. Tagalog ng mga St. Benedict po. Yung Quran po, meron niya, panawag po yung Quran panawag sa banal spirit. May Tagalog po yan, Tagalogin nyo. Ganun lang po yun. Kaya yung iba kasi, minsan, nililin lang natin. Meron po kasi mga tao na lilin lang. Huwag na kayong mag-Latin, huwag na kayong magganto, huwag na magkayong... Ang Latin po ay langwahe lang po nila na pwede yung Tagalogin din. Langwahe lang po yan. Kagaya ng mga salita ng iba't ibang lugar. Kagaya ng Arabic. Nagkatawa Arabic, hindi mo maintindihan Arabic, translate mo sa Tagalog. Tagalog ang gamitin mo.
Ganun lang po yun. Ngayon kung naunawa mo naman na paliwanag sa'yo ng mga ano mo, makakilala mo na ito yung Tagalog niya, tapos sinerch mo yun, di pwede mo na gamitin yung Latin kasi naunawa mo na yung pagka-Tagalog niya. Di ba po? Yun lang po yun, no? Okay. Sana po maunawaan ninyo at konting paliwanag. Kung meron po yung idadagdag na kaalaman dito, paki-comment down lang po. Paki-comment down lang po. Kung meron naman po akong kaya sagutin, sasagutin ko po. Kung hindi ko naman kaya sagutin, hindi ko po sasagutin. No? Ito po sa tanungan po niya, wala namang pangalan na combination dito sa katanungan followers natin dito. Ay naway makadagdag ng idea po sa kanya. Medyo nahihirapan ako sagutin kasi yung paulit-ulit yung tanong niya na ganun din at ganun din. Holy Spirit din naman tatawagin mo, nasa mabuti, wag yung kaliwa. Paulit-ulit lang po, hindi ko maintindihan kung talagang kulang sa aral yung kanya, gusto niyo masaliksik, or may pagka-basher, no? Pero wala namang mination pangalan para wala pong issue, no? Maraming salamat pa rin sa kanya at inidagdag aral din po sa ating mga kasama. Maraming salamat at God bless sa inyong lahat.